praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin araw-araw, napakarami nating ginagawa. Minsan, wala ka namang kailangang gawin, pero gumagawa ka ng trabaho, gumagawa ka ng pagod mo. Kung gusto mo, kapatid, maging masaya, maging payapa, huminto ka muna. Magdasal ka. At ano ang magandang itanong sa Diyos? Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Dahil hindi ka magkakamali kung ang kagustuhan ng Diyos ang iyong sinusundan, ang iyong gagawin. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan gumagawa nga tayo ng mabuti, pero hindi naman tayo sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi naman lahat ng mabuti ay pinapagawa ng Diyos sa iyo. Sa mga pagkakataon na kung saan pinagod natin ang ating sarili. Ginawa natin ang mga bagay na hindi naman dapat nating gawin. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming binubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beer-sheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ko ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taon tagutom sa iyong lupain, 3 buwang paghusig sa iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ng Panginoon
ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beerseba. 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nangiunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem. Sinaway siya ng Panginoon. Nagbagong pa siya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatuyo noon sa igikan ng Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di na paratangan, dahilan sa siya ay di na nagkasala at hindi nanlinglang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan ko ang lahat ng ito sa iyong idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungang itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin." Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propetang ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito.
Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isang tanong tayo dapat sagutin araw-araw. Kung gusto nating maging masaya, payapa, malusog, at pinagpala. At ang tanong na ito na dapat natin sagutin ay ang tanong na kailangan ba talaga? Remember this, my dear friends. If you want your life to be easy, to be light, to be happy, to be peaceful, to be healthy, to be blessed, you should answer that question daily. Before you make any decision, ask, is it really necessary? Mukhang simpleng tanong lang, di po ba? Pero kapag sinagot mo yan, magiging mas magaan ang buhay mo. Ang dati pong Pangulo ng Amerika, si John F. Kennedy, ang nagsabi, isa sa mga aral na hindi niya makakalimutan sa kanyang ama ay hindi tungkol sa yaman, hindi rin tungkol sa kapangyarihan, hindi rin tungkol sa tagumpay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan daw ni JFK sa kanyang ama ay tungkol sa disiplina, sa pagtitimpi at sa self-control. Sabi daw po ng tatay ni John F. Kennedy, "My son, if it is not necessary, then it is necessary not to do it." I will repeat that, memorize that. If it is not necessary, then it is necessary not to do it. Ano pong ibig sabihin? Hindi lahat ng kaya mong gawin ay dapat mong gawin. Amen? Hindi lahat ng pwede ay makakabuti sa iyo. At hindi lahat naman ng mabuti ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, marami sa stress natin, marami sa kalituhan natin, at marami sa ating mga ginagawang kasalanan ay nagmumula ng gagaling sa mga bagay na hindi mo naman dapat gawin in the first place. Our life will become more blessed if we just do what needs to be done. Understand that unnecessary obedience leads to sin. Ito po ang ating narinig sa unang pagbasa. Nagkasala daw si Haring David. Bakit? Ano ba ang ginawa nitong hari? Nagpa-census daw siya. Pinabilang niya ilan ang population, ilan na ang mga sakop niyang tao. Ang tanong, masama ba yung ginawa niya? Hindi naman po. Di po ba? Pero ito ang problema. Hindi naman ito pinapagawa ng Diyos. Siya lang ang may gustong bilangin ang mga tao. Pero hindi ito pinapabilang, pinapagawa ng Diyos. Tandaan niyo po ito, ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng masama. Minsan nagkakasala tayo dahil gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Diyos. Let us be clear. Sin is not only doing what is evil, but sin can also mean you are doing something unnecessary. Sin is doing something outside of God's will. Minsan, mukhang impressive. Pero kung hindi naman ito ang kalooban ng Diyos, ito po ang naglalayo sa atin sa Kanya. At kapag malayo ka sa Diyos, walang pagpapala dyan, walang grasya dyan, walang kapayapaan diyan. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Ang kwento, bumalik si Jesus sa sarili niyang bayan. At ano ang ginawa ng mga tao? They have all these unnecessary questions. Saan niya nakuha yan? Paano siya nakakapangaral ng ganyan? Hindi ba kakilala natin ang kanyang mga pamilya? Hindi daw siya pinaniwalaan. Nilait siya. Minaliit ang ating Panginoong Jesucristo. Imagine niyo,
Sarili niyang mga kababayan, kamag-anak, mga kaibigan, hindi siya tinanggap. Napakasakit po nun. Di po ba? Pumahanap ka ng support, ng appreciation, ng pagmamahal, dun sa mga mismong alam mo na malapit sa'yo. Pero wala kang natanggap sa kanila na amor, na paggalang, na pag-ibig. Pero ang tanong, ano ang ginawa ni Jesus nung naranasan niya itong rejection mismo sa mga kababayan niya? Hindi daw po siya nagalit. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya gumanti. Amen? Bakit? Kasi malinaw kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin. It was clear to Jesus what needs to be done. Jesus has answered that question. Is it really necessary? Hindi po necessary makipag-away sa mga saradong isip. Amen? Hindi necessary patunayan mo ang sarili mo sa mga ayaw maniwala sa iyo. Amen? Hindi necessary ang gumanti sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa iyo. Amen? Ginawa lang ni Jesus ang pinapagawa ng Ama. At iniwasan niya yung hindi kailangan. Kaya payapa si Jesus. Kaya banal si Jesus. Kaya buo si Jesus. Kaya mga kapatid, kung gusto mong hindi maging komplikado ang buhay mo, anong kailangan mong gawin? I-filter mo ang bawat desisyon mo araw-araw. Itanong mo sa iyong sarili, bago ka gumawa ng aksyon, kailangan ko ba talaga ito? Bago ka magsalita, tanong mo muna, kailangan ko ba talagang magsalita? Bago ka pumatol sa mga comment, bago ka mag-react, tanong mo, kailangan ko ba talagang sumagot, magsulat ng comment, mag-react sa taong ito? Bago ka magalit dyan sa mga nag-cut sa'yo sa kalsada dahil nagmamadali siya, tanong mo, kailangan ko bang habulin yung sasakyan na yon, yung motor na yon, sigawan siya? Aminin natin, marami tayong ginagawa sa ating buhay na hindi naman kailangan. We do a lot of unnecessary things. Amen? Kaya, ano ang bunga? Meron din tayong mga unnecessarying bigat sa ating puso, sa ating loob. Amen? Tanong, necessary ba magpuyat ka sa kakascroll, kakapanood sa social media? Necessary ba pinupuyat mo ang iyong sarili sa kakagames? Necessary ba na makipagchismisan ka araw-araw? Necessary ba na malaman mo kung ano yung nangyayari sa buhay ng kapitbahay mo sa ibang tao? Necessary ba na kailangan mong patunayan ang iyong sarili na ikaw ang tama, ikaw ang magaling? Necessary ba na kailangan mong magdala ng galit, ng poot, ng hinanakit? Necessary ba? Kailangan mong mag-alala diyan sa iyong sakit? Necessary ba na kailangan mong makipagdebate diyan sa ibang tao tungkol lang sa politika? Necessary ba na kailangan mong magkaroon ng bagong gadget? Kailangan mo magkaroon ng 5 bagong bahay? Kailangan mo ng 20 na mga sasakyan? Kailangan ba talaga na 50 yung iyong sapatos? Mga kapatid, life is short to spend it with unnecessary things. Amen? Because every action costs something. It costs you your energy. It costs you your peace. And sometimes, it costs you your soul. Kailangan nating maunawaan, maraming aksidente sa buhay. Hindi dahil ginagawa natin ang kailangan, kundi dahil pinapairal natin ang ating pride, ang ating galit, ang ating ego, na hindi naman kailangan. Di po ba? Tandaan natin ito. Hindi lahat kailangan ng sagot mo. Hindi lahat kailangan ng atensyon mo. Hindi lahat kailangan ng opinyon mo.
Minsan, ang kabanalan ay makikita hindi lang sa dami ng ating ginagawa, kundi sa dami ng iniiwasan mo na hindi naman kailangan. Holiness is being selective. Marunong ka sanang pumili. Yan po ay kabanalan. Yan ang mabuti. Sana marunong kang tumanggi para ikaw ay maging payapa. Sana alam mo din yung mga labanan na iyong haharapin. Not all battles need your energy. You do not need to fight everybody. You do not need to sacrifice yourself for every problem. Bago ka kumilos, bago ka magsalita, bago ka mag-react, ask the most important question. And that is the question, is it necessary? At anong pinakakailangan na gawin natin? Kailangan natin gawin ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos. Amen? Dahil hindi ka magkakamali kapag sumusunod ka sa Diyos. Kaya kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging payapa, kung gusto mong gumaan-gaan ang iyong buhay, gawin mo muna ang kailangan. Iwan mo yung hindi kailangan. Sumunod ka palagi sa Diyos. At sa huli, isang tanong lang ang mahalaga. Hindi yung kung ano ang gusto ko, kundi ano ang gusto ng Diyos. Because when you do what is necessary, you are doing the will of God. At kapag kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa, kahit na mahirap, kahit na minsan hindi mo maintindihan, kahit na hindi ka palakpakan ng ibang tao, magiging payapa ang iyong puso at magiging busog at buo ang iyong kaluluwa. Amen? My dear friends, let us promise to the Lord and to ourselves today and every day. Do what is necessary. Do the will of God. You will be happy, you will be joyful, and you will be blessed now and forever. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. May pananalig nating tanggapin silang bilang ating Panginoon at talapagligtas. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Mananangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa sa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis,
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered on for men. Expressions of our gratitude, we consecrate to you. Oh, blessed be your body, our bread of life, of that void we drink your blood, the wine of you Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panunubos na ngayon iyong bigay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, if it is not necessary, then it is necessary not to do it. Kung hindi naman kailangan, hindi mo kailangang gawin. Di po ba? Kung hindi naman kailangan, hindi mo kailangan piliin. The most important question that we need to ask every day in order for us to be happy, holy, healthy, is the question, is it necessary? Kaya stress ka, kaya pressured ka, kaya komplikado ang buhay mo. Ang dami mong ginagawa,
na hindi mo naman dapat gawin. Hindi ibig sabihin gusto mong gawin ay dapat mong gawin. Di po ba? Dahil isa lang ang mahalaga at dapat nating gawin. Ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po, sa araw na ito, bilang assignment ko sa inyo, sumulat kayo ng 10 bagay na gusto nyong gawin. Madali lang yan. Ang dami nyong gustong gawin eh. 10 bagay na gusto nyong gawin. But out of those 10 things that you want to do, encircle 3 things that you think God wants you to do. Dun sa 10 na gusto mong gawin, ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? O baka mabigla ka, wala dyan sa listahan mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hindi po ba? Doon mo marirealize na ikaw lang naman ang nagpapahirap sa iyong buhay. Di po ba? Kailangan ka bang manigarilyo? Merong mga taong ganyan. Father, hindi ako mapupupo kung hindi ako maninigarilyo. Ah, talaga? Ganyan ka ginawa ng Diyos? Merong akong kakilala, sabi, Father, hindi ako makakatulog kung hindi ako iinom. Talaga? Ganyan ka ginawa ng Diyos? Merong mga iba, Father, tuwa ko na lang nga yung nakikipagchismisan. Talaga? Yan ba ang kagustuhan ng Diyos? You have a lot of problems because you are doing unnecessary things. Life is so short. Do not waste it with doing unnecessary things. Magiging payapa ka lang, magiging masaya ka, magiging mas pinagpala ka kung uunahin mo ang tunay na kailangan. Ano ba talaga ang kailangan? Ang gawin mo ang gusto ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.